balik ka doon. Amit mo. Si JL Cabalo yan. Na? No, yun na. Welcome to It Is Written. And Saan yung mic nito? together we have the two authors of the buhos na yung banana chips ni Pastor na. Ano ito na? Wait lang, mga 20. 2 minutes. Grabe yun. Start na yan. Po sa ating lahat, good afternoon. At narito po tayo muli para mag-aral ng salita ng ating Panginoon at gagamitin po natin ng ating Adult Sabbath School Bible Study Guide para ngayong third and fourth quarter ng 2024. So bago po kami magsimula, nais po namin muli na magpakilala na amin po mga sarili. Ako po si Oliver. Yan. Okay, magandang araw at masayang pakikinig sa ating lahat. Ako po ay si Johnson at welcome po sa ating pag-aaral. Nawa ay tayo po'y mabless at ganoon din maaari nyo po rin ibahagi itong pag-aaral na ito at maging yung ating mga nabahagian ay makinabang din at sila po din ay mabless sa pag-aaral na ito. Ayun, magandang hapon din po mga kaibigan at mga kapatid, no? Welcome sa ating Sabbath School Lesson Review. At ako po pala ay si John Ray at isa din pong misyonaryo. At welcome po sa ating program. I hope and I pray na huwag niyo pong kaligtaan na i-share ang ating broadcast ng sa ganun mga kapatid ay marami po yung mabless. Marami po yung makakita at as long as ma-share po natin ay marami po yung makakarinig ng pabalita ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. So para sa ating pagsisimula ay tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, muli po kami nagbibigay papuri sa inyo pong pangalan sa pagkakataon pong ito na amin pong magpapag-aralan ng inyo pong salita, lalong-lalo na sa aklat ng Juan, Panginoon. At ngayon po ay aming re-reviewin at sama-samang pag-aaralan ang naging leksyon po sa linggo pong ito sa Adult Bible Study Guide. Nawa Panginoon, ang inyo pong banal na espiritu ang manguna upang matanggap po namin ang mensahe at mga leksyon na nais nyo pong ipabatid sa bawat isa sa amin. Gayon din po, nawa po ay tulungan niyo po ang pong mga tagapakinig na matanggap din po nila ang inyong salita at mas makilala po nila kayo. Ito lang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
So welcome po muli sa panibagong quarter na ating pag-aaral. At ngayon po ay tayo ay nasa themes in the Gospel of John. So ito po ang unang linggo, unang lesson patungkol sa mga tema sa aklat ni Juan. So sa buong quarter po na ito ay pag-aaralan po natin ang libro na ito at ang mga tema na binanggit dito. So marami din pong mga unique na mga bagay na matatagpuan natin sa John na wala sa ibang mga gospel at isa rin sa mga bagay na explore natin. At lalong-lalo na, ang nais na i-emphasize ng ating lesson ay tayo ay mag-focus dun sa theme, sa kabuuan, sa bigger picture. No? Dahil minsan tayo ay nakafocus masyado sa mga details, no, sa mga talata, mga teksto. Minsan ay nakakalimutan natin yung kabuuan, yung talagang pinakatema o mensahe na nais iparating, no. Hindi natin sinasabi na masama na tayo ay mag-focus sa mga details. Pero ngayon ay ito ay ating bibigyang pansin kung ano yung mga kwento na ito, ano ang sinasabi na ito sa kabuuan na gusto na ipabatid ni John na tema o mensahe sa atin. So ngayong linggo ay sinimulan natin ito sa mga signs or mga miracles. At ang pamagat nito ay signs that point the way. Ano daw yung mga signs na yun? So dito sa unang leksyon natin na ito, sa linggo na ito, ay tingnan natin, bakit isinulat ni John yung gospel na ito? Anong rason niya? Bakit niya sinulat ito? At ano rin ang pinagkaiba naman nito na reason din katulad dun sa ibang mga ibang gospel. So matatagpuan natin ito sa ating key text, memory text sa John 20 verse 30. Sige, aking babasahin sa New King James Version. Sabi dito, "And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples which are not written in this book." Okay? So maraming signs ginawa ang Panginoon. Pero, 31, "But these are written that," para saan? "You may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name." So yung napakaganda na gusto ipahatid sa atin ni John. Bakit niya sinulat ito? Nais niya na makilala natin ang ating Panginoon at sa pamamaraan na pagkakilala natin sa Kanya ay magkaroon tayo ng buhay. No, buhay dito sa mundo at buhay na walang hanggan. Yung eternal life na matagpuan natin. Kaya sa buong John, makikita natin yung tema dito na yung mga miracles, itong mga signs ay actually, kaya nangyayari ito o kaya ito ay sinulat ni John para ipakita sa atin ng ating Panginoon na siya yung Messiah. Siya ang ating Savior, tagapagligtas na magbibigay sa atin ng buhay. Yung tunay na buhay. So kaya pag tinignan dito sa Sunday, yung isa sa mga miracles, puro mga miracles yung ating pag-aaral dito. So simulan natin dito sa wedding at Cana na matatagpuan natin sa John 2 verses 1 to 11. No, at sa madaling sabi, familiar tayo sa story na ito. Ito yung first miracle na record. Okay? So dito, may kita natin na isa itong evidence para sumunod or para kumbaga siguro ay mas mapatatag yung decision ng mga disciples na sumunod sa ating Panginoon. Talagang kung na-witness nila itong first time nila ma-witness tong miracle, itong sign. Talagang kahit ako, mapapaisip talaga ako na talagang totoo na ito nga yung Panginoon. Ito yung sinasabi ng lumang tipan na ating Panginoong Jesus. At marami din connection na pinakita dito yung ating lesson na actually matitrace back natin sa Exodus itong pangyari na ito, kung paano ay dineliver ng Panginoon yung mga Israelites sa Egypt. Sa Egypt, ay ganoon din yung pag-deliver niya sa atin. Sa pamamagitan ng mga signs na ito, mga miracles, ay pinapakita na siya ating tagapagligtas na nag-deliver din sa atin mula sa ating mga kasalanan. So isa yan sa mga nakita natin dito sa unang sign
ng Panginoon na isa rin sa mga reason kung bakit nangyari ito ay para mas maunawaan natin, makita natin kung gaano yung kapangyarihan ng ating Panginoon at makita natin yung kanyang kapangyarihan na iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Yeah, thank you very much, Brother Oliver. Sa first miracle na binanggit mo, no, wherein napakaganda yung theme ng, alam nyo, Brother Oliver, Brother John Ray, kung ako'y tatanungin kung ano yung favorite book in the four gospel, and John is one of my favorite. Amen. Kasi talagang dito mo makikita yung, yes, merong iba't ibang tema ang four gospel, but John has a unique explanation kung paano niya binigyang diin na isinentro na yung lens when it comes sa divinity ni Christ, no? At yung kanyang mission kung paano niya tayo ililigtas. And indeed, this is, kaya tinawag siyang Gospel of John is because John is full of good news na tayo magkakaroon ng kaligtasan. And yeah, and I am so excited. Alam nyo, ako'y napaka-excited na pag-aralan itong Book of John na umuli. Although I read it for many times, but studying it again and again, it deepens our faith. Kasi dito, sa first lesson na ito, atin din makikita na it emphasizes yung kung paano uusbong yung ating faith. Kasi miracles cannot happen without faith. Amen. So, only miracles happen because of faith. So, the title is Signs That Point the Way or Miracles That Point the Way. And in the Bible, in the book of John itself, explains that the way, in John 14 verse 6, that Jesus is the way. So, miracles will point us to Jesus. So, napakaganda is because ito'y sinimula ng mga miracles when pinakilala tayo para mas matunto natin ang tamang daan at katotohanan na walang iba kundi si Jesus. At yeah, punta tayo sa sunod na araw, which is ito yung second miracle na ginawa ni Christ sa Galilee. And this was happened in account in John chapter 4, na kung saan dito ay merong isang nobleman in John chapter 4 verse 46 to 54. If you have your Bibles with you, pwede nyo pong basahin dyan. And I just want to share briefly itong history na ito, itong background ng story ito. Merong isang nobleman na yung kanyang anak ay nagkasakit. At nung magkasakit, talagang gusto niyang gumaling. Eager na eager siyang gumaling yung kanyang anak. And suddenly he heard about Jesus Christ perform a miracle in Cana, wherein from turning water into wine. And nag-spark yung faith sa kanyang puso to come to Jesus for the healing of his son. And dito natin makikita, he approached Jesus and asked for mercy, nag-plead siya. And then dito ginawa ng ating Panginoon na pinagaling yung anak, binuhay yung anak, at the moment that Christ speak, your child will live. Your son, go away, your son lives. So at that time, nung pag-uwi niya sa kanilang bahay, nakita niya, nalaman niya yung oras na binanggit ni Jesus na yung anak mo ay gumaling. That time din na nakita, na witness ng mga tao na nandoon kasama ng kanyang anak na siya ay gumaling. Now, so dito kung ating titingnan sa story, itong nobleman na ito is when you say nobleman, of course, kilala siya in the community, maybe. Meron siyang mataas na position. And, in his position, marahil matempt siya na not to believe on Jesus because, maybe he don't have, kumbaga, deep understanding or hindi niya lubos na kilala ang ating Panginoon Jesus. But that time, he expressed his faith. No, he expressed his faith to experience miracle from the Lord. And dito sa ating lesson, yes, we are so blessed today. We are so blessed today kasi even though we don't see, we don't witness, we don't see before our eyes o hindi natin mismo nakita, wala tayo doon sa time na nagbuhay si Jesus ng patay, nagpalayas ng demons. But still, we believe. And it doesn't mean
na nowadays hindi pa rin yun mangyayari. Because even today's, God can perform still miracle. And it's a matter of what? Our faith. You know, at sabi dito sa ating lesson, itong nobleman na ito, he takes hold of the word of Jesus. No, sabi ni Jesus, okay, go home, yung anak mo ay gumaling na, and he believed on that, and he exercised his faith. And that's how powerful faith is. It's because gusto ng ating Panginoon to exercise our faith, and through faith, doon gagana at mangyari yung plano ng ating Panginoon kung paano tayo maligtas. Because we will be saved. According to Ephesians chapter 2 verse 8, we will be saved by grace through faith. Now, we will be saved by grace through faith. So, faith is something, really God wants us to have, to exercise. No? And God, gusto ng ating Panginoon, that every single moment, we will experience miracles. And that miracles will point us to Him. Mga kapatid, mga kaibigan. And I will continue in the Tuesday, wherein this is a miracle happen in Pool of Bethesda. So, in Pool of Bethesda, dito, yung lalaki na kung saan siya ay nalumpo ng 38 years. So within 38 years, talagang ang kanyang hope ay gumaling. Yes, he has this hope na siya ay gumaling. But yun nga lang, mali yung kanyang pinaglagyan ng hope para gumaling siya. And this is the time that God sees his desperation na siya ay gumaling at pinuntahan siya ni Jesus Christ sa pool. And then, God performed another miracle. And you know what? In this miracle alone, meron akong sermon ito wherein I cannot go deeper about it. But dito natin makikita wherein in this story alone, we can see how salvation works. Amen. No, how salvation works. Wherein this man is helpless, no? Ngunit ang ating Panginoon, all of us wants to, the same the miracle na ginawa niya sa Cana, dito sa nobleman, is still to exercise faith. And dito na makikita na kung saan, even in desire of ages, sabi dito, Jesus does not ask to suffer, the sufferer exercises faith in Him. And sabi dito, but this man, faith takes hold upon the word. Jesus had given no assurance of divine help. The man might have stopped to doubt and lost his one chance of healing, but he believed Christ's word and acting upon it received strength. So, dito natin makikita, mga kapatid, mga kaibigan, na kung saan something na hindi natin kaya ay doon nag-i-intervene ang ating Panginoon. And the thing that we cannot do is to save ourselves. And we need someone to save us. At yun yung ating Panginoon. Dito, nag-intervene ang ating Panginoon sa life of this crippled man. And we don't know. Maybe we are this, one of us will be this crippled man. We might, hindi tayo crippled physically, but we are crippled in sin. No, tayo ay paralyzed sa kasalanan. And for even not just for many years, months, but even for many years, we are crippled by sin. And the Lord is there. We just recognize His word, and He is willing to help us and to, give us strength to walk in the newness of life. And napakaganda itong story na ito, mga kapatid, mga kaibigan. So I will just continue also in Wednesday, the hard hearts. And these hard hearts talks about the people who are, sila ay nandoon sa senaryo, nakita nila, they witness about the miracles, and ang pinapatungkulan dito is those people, especially those leaders, that they have a hard time to believe on Jesus even though they already witnessed the miracles. Now, sometimes, we are just like them. Even though nakita na natin mismo, we still have room to doubt sa ginawa ng ating Panginoon. But sabi dito, what was necessity of having Him dito sa story, wherein kasi ito'y continuation lang sa Tuesday, they try to question, these leaders, they try to question bakit sino nagpagaling sa'yo, at bakit sino nag-utos sa'yo para bitbitin yung higaan mo. And you know what? Sabi dito sa ating lesson, clearly Jesus was seeking to them to deeper biblical truths beyond man-made rules and regulations that had, in some cases, tripled through faith. So,
God requires them just to believe. No? Just to believe. Kaya nga, sabi dito, signs that point the way. And sometimes people before, they keep asking for miracles and signs, but meron ding account sa Bible na, why are you looking for signs? Wherein, ang binigay na natin ng Panginoon, this is the signs of Jonah. Ang signs ang miracles about Jonah. And dito, makikita din natin sa lesson na ito na kung saan marahil maaring maranasan din natin ito. Wherein tayo, in this story alone, it give us warning kung paano tayo hindi natin maulit yung ginawa ng mga tao sa time ni Jesus Christ. They hardened their hearts and they express unbelief sa life, sa ministry ni Jesus Christ. And we have this unbelief, of course, it hinders us. It hinders us to trust Him. It hinders us to grow a relationship to Him. It's because the more we trust, the more we exercise our faith, the more we have more closer relationship with the Lord. And another one before I give time kay Brother John Ray, because nowadays in this generation, in time of sa time noon, people are they are something, emphasize something, but nowadays tayo as Christians, we put emphasis about obedience, about this thing, and we lose sight of Christ. And one of the reason kung bakit binigay ulit yung gospel lang dyan is to look at this time, to focus again our eyes to Jesus. Amen. Para mas makita natin muli ang liwanag na kailangan natin to know more about Jesus Christ. Okay? So, yan yung aking maibabahagi in this day. So, I will give time kay Brother John Ray. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, sa napakagandang explanation patungkol po sa ating lesson study. Ngayon, mga kaibigan, punta na po tayo sa Thursday, na kung saan ito po ay tinatawag nating Jesus Claims. At dito natin makikita, mga kapatid, Kuya Johnson at Brother Oliver, na sa lahat ng miracles na ipinakita ni Jesus Christ, dito lang siya nag-claim. Meron siyang claims dito. No? At dito natin makikita sa panahon ng doon sa Pool of Bethesda. Bethesda, no? Na alam naman natin, narinig naman natin kanina na sabi ng Tuesday lesson na merong isang tao na 38 years na hindi nakalakad or hindi siya makapaglakad at gusto niya talagang gumaling. At tinanong siya ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Sabi niya, gusto kong gumaling. And then, nung siya po ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus, siyempre, pag gumawa ng Panginoon ng miracles noon, sinasabi niya talaga na, huwag mong sabihin. At dahil na ipinakita ng Panginoon sa kanya yung miracles, nakita din ng mga, kumbaga kung sa ating panahon ngayon, yung mga chismoso ba? Yeah. Nakita nila, mga marites. Kaya, tinanong nila ulit, sino yung tao na yun? Tapos yung lalaking yun, timing din na pumunta siya sa temple. Nandun si Jesus Christ. At nang nalaman niya si Jesus Christ, nung nakita ulit sila ng mga marites, sinabi niya sa marites, si Jesus Christ. At that day, Sabat pala yun. That day, Sabat pala yun. So, ito yung pinakamalaking kontrobersiya ng lesson natin this week. Yeah. Sa lahat ng miracles, hindi Sabat. Ito ay Sabat. Kaya dito na nag-accuse o dito na lumabas yung mga iba't ibang salita patungkol kay Jesus Christ. No? Kung ating babasahin dito ang verse 16 to 18 ng chapter 5 of John, sabi dito, and this was why the Jews were persecuting Jesus because he was doing this on Sabbath. Yun pala yun, kung bakit may iniklaim si Jesus Christ dito, dahil sinabihan siya ng mga Jews. But Jesus answered to them, my Father is working until now, and I am working. In verse 18,
This was why the Jews were seeking all the more to kill him, because not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Sa ating panahon ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, no, may mga kaibigan tayo sa labas na nagsasabi na, kahit nga si Jesus, ano yan, parang, parang nilabag niya yung araw ng Sabado, ng Sabat. Pero if we look deeper sa context na ito, mga kapatid, dito natin makikita kung ano yung gustong i-emphasize ni Jesus Christ. No? Yung kanilang nakita lang ng mga Jews ay literal. But this time, Jesus Christ want to explain furthermore kung bakit pinagaling niya yung lumpo kahit sa panahon ng Sabat, kahit in Sabat time. So dito natin makikita, mga kapatid, sa lesson sa Thursday na kung saan merong 3 steps or explanation si Jesus Christ kung bakit niya ginawa doon sa araw ng Sabat. So first, He explained His intimate relationship with the Father. Dito natin makikita, mga kaibigan, mga kapatid, in verse 19 to 30, mga kaibigan, kung ano yung sinabi ng Panginoon. Sinabi niya na may authority siya bilang anak ng Ama. Kaya ginawa niya yun, mga kapatid, mga kaibigan. Ito yung minsan na nakaligtaan ng ating mga kaibigan. Even kahit sila, sinasabi nila na nilabag ng Panginoon yung araw ng Sabado. Pero mga kapatid, mga kaibigan, ay si Jesus Christ, no, as a son of the Heavenly Father, no, ginawa niya yung ginagawa ng Ama. Yes. That's why yung lesson natin, mga kaibigan, mga kapatid, no, even Sabbath, Jesus can make miracles in our life. Jesus can heal you even the time of Sabbath. And also, Jesus indicates that He and His Father act in harmony. Yeah. Dito natin makikita, mga kapatid, na si Jesus Christ at ang kanyang Ama sa langit ay isa talaga yung kanilang trabaho. No? And to the point that Jesus has the power both to judge and to raise the dead. Dito natin makikita na powerful talaga si Jesus Christ. No? Kahit sa araw ng Sabbath, mga kapatid, no, Jesus Christ can heal you. Jesus Christ can do miracles in our life. Only what we need to do is to come to Him. No? Pumunta lang tayo sa Kanya, mga kapatid. No? So dito natin makikita, mga kaibigan, kung gaano kaganda ang lesson natin sa linggong ito, mga kaibigan, mga kapatid. No? At sabi dito, mga kaibigan, Jesus had him, the disabled man, no assurance of divine help. The man might have stopped to doubt and lose his one chance of healing. But he believed Christ's word, and in acting upon it, he received strength. So hindi lang pala, mga kapatid, na sa ating sarili. Once we believe that Jesus Christ is the Son of God, there is a miracle in our life. Kahit nga noon sa panahon na yon, no, hindi niya nakita yung mga ibang miracles si Jesus Christ. Only he heard lang about Jesus Christ, and he want to see Jesus Christ. And upon seeing Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid, dito niya na kita kung gaano siya kamahal ng ating Panginoong Hesus. No? Kaya napakaganda po ng lesson natin sa linggong ito, mga kaibigan, mga kapatid, sa buong linggo, no? It talks about, no, the miracles that points the way to Jesus Christ, no? So at this time, kung meron kayong gustong i-add-ons, may mga katanungan tayo, and baka may mga kaibigan tayo na nag-comments, no? Baka may mga katanungan sila sa ating live stream or wala, patuloy tayo. Sige. So, siguro mag-share muna ako, no, Sige. tayo. Tapos, pwede rin tayo mag-open ng question Sige, for sige. discussion. So, ako nais ko lang i-share. Ngayon na nakumpleto na natin yung buong week, nakita na natin yung mga miracles, yung whole picture. So, dito natin masasagot na yung tanong talaga na, bakit ginawa ni Jesus yung mga miracles ito? Bakit ginawa niya yung mga signs na ito? At based sa mga story na ating nakita at nabasa, ito yung mga nakita ko, no, para sa akin. So for example, dun sa wedding at Cana, isa sa reason na bakit ginawa ni Jesus tong mga signs na ito
ay to give din an evidence na talagang siya ay she is Jesus, the Son of God, na siya ay galing sa ating Panginoon, galing siya sa langit. Ibig sabihin, siya ay unique, hindi siya katulad natin na tao lang, kundi he is also kumbaga have that divinity na ating Panginoon, nakikilalanin siya. At sa pamamagitan niya nung pag-perform niya nung miracle na yon na napaniwala niya yung mga tao. So una, isang evidence. Pwede siya maging evidence para mas maniwala tayo sa kanya. Pangalawa kong nakita ay yung sa story naman nung kay yung may sakit na pinagaling, no? Nakita natin na dito rin pinapakita ng Panginoon na tumingin tayo sa kanya. At makita natin sa sarili natin na tayo ay may sakit, Yeah. no? So kaya pala nagpe-perform Jesus ng mga signs and miracles para ma-realize natin, ma-recognize natin yung ating sakit. At hindi lang yun possible na physical lang na sakit, kundi yung deeper na yung spiritual na sakit. At ang nais na healing na ibigay sa atin ng Panginoon ay yung total healing. Fullness. Yung wholeness talaga. Kaya nakita ko na isa rin to sa reason kung bakit may mga signs at miracles tayo. At but bukod doon, para isa pang dagdag din, yung katulad naman doon sa mga Pharisees, kaya rin tayo may mga signs at may mga miracles para tanggapin natin siya. Kasi anong silbi ng mga bagay na ito na pinakita sa atin ng Panginoon, itong kanyang salita, yung mga tao na pinadala niya, kung hindi naman natin siya tatanggapin. So kumbaga, mayroong mga miracles, mga signs sa buhay natin para to move us to a decision Yeah. to accept Him. So, yun para sa akin yung nakita ko ng mga themes about signs and miracles sa book ng John. Amen. Amen. So, gusto ko rin mag-share, no? Sa buong lesson, mga kaibigan, mga kapatid, no, yung aking nakita dito is, kung ating babasahin ang the whole book of John, kakaunti lang yung miracles na sinulat niya. Pero yung ating K-text, mga kapatid, ay mababasa natin sa John 20:30-31. And he said, and truly, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Imagine kung ipinakita o sinulat lahat ni John, lahat na miracles ni Jesus Christ, hindi pa ba tayo maniniwala? These miracles, mga kapatid, mga kaibigan, is very important na. Kung ating titingnan yung miracles niya sa Cana, dito natin makikita kung gaano tayo ka-importante sa Panginoon. Yung healing miracle ni Jesus Christ, mga kapatid, dito din natin makikita kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Kahit we are sick spiritually, we are sick physically, pag lumapit tayo sa ating Panginoon, sabi nga ni Brother Oliver kanina, mga kapatid, no, Jesus Christ will heal us immediately. At dito ko na-learn, mga kaibigan, mga kapatid, na napakaraming miracles pala yung ginawa ni Jesus Christ na hindi na-record sa Biblia. Yeah. That's why, kahit nga sa ganitong miracles lang, gusto ng Panginoon na tayo ay mag-believe sa Kanya that He is the Son of God. He is the Christ. That's why it is a privilege for us, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan sa pamamagitan ng mga miracles ay wag na nating patigasin yung ating mga puso. Wag na nating patigasin pa na kasi yung sa atin ngayon is to see is to believe. Yeah. Yun yung mindset ng mundo ngayon. Hindi ko yan paniniwalaan pag hindi ko yan makita. Pero Christ, to believe is to see. Paniwalaan mo ako. Ipapakita ko sa yung mga miracles. Yun yung principle ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, the lessons that we have this week invite us or encourage us not to harden our hearts sa mga miracles na ipinakita ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. And kung ipinakita man yan ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, how much more sa ating ngayon, mga kapatid. Kung tayo lang po ay lakasan natin yung ating pananampalataya, I know, mga kaibigan, mga kapatid, that the miracle or we will experience the miracle of Jesus Christ. No? Yan yung napakaganda, mga kapatid. No? At siguro yun lang yun po yung aking ma-share, Kuya Johnson.
Yeah. Thank you very much, Brother John Ray. Now, nais ko ring bigyang din itong, itong part na kung saan, um, despite of, maraming evidence, miracles, and signs that Jesus performed that time, but still there are people na hindi lang basta they don't express unbelief, but even they rejected the one who performed miracles. And you know what? One thing, no, sabi mo nga kanina, Brother John Ray, is to see is to believe. And sometimes we are the victim of that, no? And dito nangyari yung, yung magagawa ng sinasabi nating pananampalataya. Wherein even science cannot explain it. Meron akong nabasa about Lesson on Faith, wherein the science, that we need to study is about exercising our faith. That is pinaparaphrase ko lang. But it is really important to really learn the science of how to exercise faith. And yeah, again, nais ko lang ulitin na kung saan Jesus, even at this point of time, He can perform miracles if we just believe. Because, miracles cannot happen without faith. So the reason bakit itong lumpo na ito ay nakalakad is because he believed in the Word of God, because of faith. And even bakit gumaling itong anak ng nobleman is because that father believed that Jesus Christ can do miracle. Amen. And even during sa time of Cana, kung bakit kakulangan nila sa wine ay nasuplayan is because the servants and even Mary, his mother, believed and they have faith that Jesus Christ can do this miracle. And that's how powerful. But nowadays, nangyayari pa rin sa atin, even meron tayo makakilala, no, na it's really it's hard for them to believe. No, it's hard for them to believe, and they were still blinded about things na ginawa ng ating Panginoon. And sabi ko nga kanina, itong lesson na ito ay paalala sa atin o warning sa atin ng Panginoon para hindi maulit yung pag-reject ng mga tao noon kay Jesus Christ to accept Him of who He is in our life. Kung sino siya is because in this lesson pinapakita din siya hindi lang siya a powerful God, kundi pinapakita din siya na siya ay Messiah o tagapagligtas, our Redeemer. Amen. So this week's lesson is so really so deep, no, na we can learn a lot of lesson from this. So meron lang akong itatanong na kung saan you might have an idea or insight about this. So ang aking tanong is, so bakit kaya sa panahon natin ngayon there are still people, nagkakaroon pa rin ng unbelief? Ang doubt. Yeah, doubt sa Panginoon na magtiwala despite of what God did in their life in the past. So what's your thoughts about this, that maging yung ating mga viewers can also relate with this question, or maybe they have this experience na naranasan nila before or even this time. So what's your thoughts? So yung unbelief, no, sa panahon ngayon, even with mga miracles sa Bible na nakasulat, with all the evidences and even science can also point us to God. Pero marami pa rin hindi na niniwala. And I believe this is also something na nangyari din dito during their time, especially sa mga Pharisees, no. And dito sa Thursday lesson about dito sa yun, after nung pinagaling niya yun yung tao dun sa Bethesda, yung crippled man. So dito binanggit ni Jesus, isa sa mga example na binanggit niya sa John 5 verse 39. Sabi dito, "You search the scriptures, for in them you think you have eternal life." So inahanap nila yung kaligtasan. Akala natin sa ating pagbabasa sa Biblia or pag-focus natin sa mga miracles ng Panginoon, doon natin makita yung kaligtasan. Or doon natin makita yung faith
at maniniwala tayo. Pero bakit hindi sila naniniwala? And these are they which testify of me. But you are not willing to come to me that you may have life. Hindi sila willing na lumapit sa Panginoon. Kahit ang dami ng mga evidences na nakaturo sa Kanya. So siguro sa atin sa panahon ngayon, alam natin na may Panginoon, alam natin may Diyos. Pero marami sa atin nang hindi naniniwala sapagkat hindi tayo willing na kilalanin yung Panginoon. At natural yun, di ba? Pag hindi mo naman kilala yung isang tao, hindi ka maniniwala sa kanila, di ba? Pag may nag-text sa atin, sabi ay, nanalo ka ng 1 million peso. Pero wala namang pangalan na contact attorney, ganito. Tapos nakita mo number ang nakalagay. Wala sa contacts mo. Ibig sabihin, hindi mo siya kilala. So, talagang may unbelief ka at may doubt. Pero kung willing ka na kilalanin tong taong ito, and for example, in Jesus Christ, na sa pagbabasa natin ng scriptures, sa pagsimba natin, sa pag-witness natin ng kanyang mga miracles and signs sa buhay natin, ay ma-point tayo, makilala natin siya. Yun siguro yung magbibigay sa atin ng liwanag para matanggal yung ating mga unbelief at doubt. Kung willing tayo na kilalanin natin siya. Amen. So, para sa akin, no, kung bakit marami pa din yung mga hindi naniniwala sa ngayon or nagda-doubt pa rin. Kasi isa din ako niya noon. No? When I was high school, no, talagang hindi ako talaga naniniwala sa miracles ng Panginoon. Hindi ako naniniwala na tutulungan ka ng Panginoon. Kasi yung para sa akin, kung ano yung ginagawa ko, sa akin lang yun. Galing yun sa akin, lakas ko yun. No? But pinaghirapan ko yun. But when it comes pala mga kapatid na bigyan ka ng pagsubok ng Panginoon, no? And you will surpass it without knowing na may tumulong sa'yo at yun yung Panginoon. Diyan mo pala malalaman na hindi ka nag-iisa. No? Diyan mo pala ma-realize na kailangan mo talagang mag-believe sa ating Panginoong Hesus. No, sa point na yon sa akin, nung high school ako, gusto ko lang po mag-share mga kaibigan, no, na kasi doon sa amin, araw-araw kaming nag-aano sa ilog ba? Tawag dito? Crossing in the river ba? Tumatawid, yun. No, so araw-araw kaming tumatawid sa ilog. At one time yun is umuulan, tag-ulan noon. At yung ilog ay napakalaki yung baha, umaapaw yung baha. So, dahil taga-ilog ka, syempre marunong kang lumangoy. Yung lakas ng loob mo ba? Alam mo, kaya ko to kasi taga dito ako. Pero that time, sobrang lakas talaga ng alon. At nag-try ako lumangoy. At nung nandun ako sa gitna, mga kapatid, ay biglang yung paa ko nanginig. Yung hindi ko na nanigas na ba yung paa ko? Na-cramps. At doon na-feel ko na doon na parang yun na yung last ko na sa buhay. Yun na yung katapusan ko. At doon ako mga kaibigan, mga kapatid, napasigaw na Panginoon tulong. Kaya sa pamamagitan pala noon, doon mo lang pala malalaman na talaga yung Panginoon ililigtas ka. No? Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, yung pagtawag sa ating Panginoon Hesus. At doon mga kapatid, mga kaibigan, doon ko po na kita yung miracles ng Panginoon dahil ako sa malaking bato. Nalunod talaga ako. Nawalan ako ng malay. Oo. At doon ako napadpad sa malaking bato. Nalunod ako alas 4 ng hapon, nakagising ako alas 11 ng gabi. Nakagising. Yung gumising sa akin yung yung mga kulisap, mga tunog ng hindi yung tawag dito yung ants. langgam. Kinagat ako ng langgam. Ginising ka ng Yun Panginoon. yung nakagising sa akin mga kapatid, no. At doon ko lang nalaman na it is a miracle from the Lord. Amen. And simula noon mga kapatid ay unti-unti nang bumalik yung pananampalataya mo sa Panginoon. Unti-unti nang bumalik na gusto mo na talagang magserbisyo sa ating Panginoong Hesus, no. At ang lesson natin mga kaibigan sa buong linggo mga kaibigan, mga kapatid, is all about the testimony of Jesus Christ. No? Kung alam mo
si Jesus Christ, kung alam mo na merong Panginoong Hesus, sabi pa nga ni Pablo, because I know whom I believe, Yeah. it's gonna be okay. No? Mhm. Kahit marami akong experience, kahit maraming magpipersecute sa akin, if I know whom I believe, it's gonna be okay. Sabi nga ng John chapter 5 verse 36, mga kapatid, sabi po ng Biblia, but the testimony that I have is greater than that of John. Mhm. For the works that the Father has given me to accomplish, the very works that am doing, bear witness about me that the Father has sent me. Mhm. So yung trabaho pala ni Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid, is katulad din ng trabaho ng Ama sa langit. Mhm. Kung ano yung trabaho ng Ama sa langit is the reflection of the work of Jesus Christ. Mhm. Is to witness na meron talagang Panginoong Hesus. It points, mga kaibigan, mga kapatid, papunta talaga sa katotohanang daan, mga kaibigan. Mhm. No? Kaya yung lesson natin sa linggong ito ay nag-i-encourage sa atin na let us fix our eyes upon Jesus. Mhm. Amen. Yeah. So, yes, it's true na there are a lot of things, you know. Maraming mga bagay na it's really hinders us to, or factors that hinders us to believe fully sa ating Panginoon. But you know what, as what you have shared, wherein you'll just be amazed that the Lord, in order for you to believe, you yourself will allow to experience things like, you know, miracles. Even me, I can testify na God, I believing on God na buhay. Merong Diyos ako na pinapaniwalaan na buhay, and you know, and even in my journey, you know, sa ministry, sabi ko noon, Lord, what is, you know, ano ba yung sinasabing walk by faith? And I cannot, you know, I cannot relate to someone na nag-mention ito until such time na He allowed me to experience what is really walk by faith. And that is miracle, you know, miracle. If we really want to experience miracle, let's look at to Christ. And Christ will do everything that we cannot, you know, things that we cannot imagine. Meron palang ganung bagay na pwedeng mangyari. And the Lord will just amaze. The Lord will make you amazed on the things that, you know, na ginawa niya sa iyong buhay. And of course, one thing din na natutunan ko dito sa ating lesson is it's all about signs and miracles, and you know, healing the sick, allowing the crippled man to walk. It's just, you know, just a small miracle. But God, what miracle that God wants to see in this world is a miracle of transforms lives. Yung buhay na nabago. And that's thing, you know, that thing that God wants to see in this end time. Na maraming buhay, maraming tao ang nabago, maraming puso ang nabago, and they're giving their lives to Christ. And you know, in my experience, ito nagpo-fuel sa akin why I still continue the ministry. It's because I want to see miracles, seeing people that being transformed through the grace of God. Amen. Yeah. Amen. Para sa akin naman, ang huli ko pong may sabi para sa ating mga sumusubaybay, nawa po na itong mga signs, no, katulad ng sinasabi ng ating tema, lesson, itong mga nangyayari sa ating buhay, mga miracles, mga nababasa natin sa Biblia, hindi tayo na magtapos na hanggang doon lang makita natin yun, kundi nawa ay it will point us to the way. Makita natin kung sino ang Panginoon sa ating mga buhay. At pag nakita natin yun, sa mga karanasan natin, sa mga aral na natanggap natin mula sa Biblia, nawa po ay tanggapin natin ang Panginoon. Dahil yun po ang reason kung bakit binigay ito sa atin ng Panginoon. Itong mga karanasan na ito, itong Biblia, para mabago ang ating buhay. Yan. Para matanggap natin yung kanyang promise, yung regalo sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. So, for my last takeaways, no, for me, even today, still the miracle of Jesus Christ is working in us. Kasi makikita naman natin, mga kaibigan, mga kapatid, no, na may mga tao talaga na nababago ang kanilang buhay, no, sa mamagitan lang ng pagbasa ng Biblia. No. Marami talagang miracles, at yan po yung gustong i-remind ng ating Panginoong Hesus, no. Lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay, na kasi alam ko po na
may mga tao talaga or may mga tao ngayon na parang ang hirap talagang baguhin ang kanilang buhay. Kasi isa sa mga rason mga kaibigan is yung minsan pinapatigas natin yung ating puso. Nagbabasa tayo ng Biblia pero pagkatapos yan ay wala na. No? Kaya ang reminders ng ating Panginoon mga kapatid is to soften our heart, no? And to accept Jesus Christ as our personal Savior, and He will do a miracle in our life. Amen. Yeah. Tayo manalangin. Sige. Tayo po manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po at patuloy po namin kayo nakasama sa mga oras pang ito na pag-aaral ng inyong salita. Kami rin po ay nagbibigay papuri sa inyo po at pasalamat sa buong sanglinggo po na amin pong naranasan. At maraming salamat po sa panahon na ito na kami po ay makapagpahinga at makapag-reflect po sa inyong salita. Lalong-lalo na po sa inyo pong mga miracles at mga signs na inyo pong isinulat at ginawa sa Biblia. At gayon din, Panginoon, papasalamat po kami sa kung paano po namin din nakita ang inyo pong kapangyarihan, ang inyo pong mga miracle at mga signs sa bawat buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga experience na ito at mga karanasan kung saan ay mas tumatag ang aming pong pananampalataya namin sa inyo. Nasubukan po namin kung gaano po kayo kabuti at kung sino po talaga kayo na kayo nga po ang tunay na aming Panginoong Diyos na patuloy na gumagawa sa aming mga buhay, patuloy na nagbabago ng aming mga buhay. At maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa mga bagay na ito ay alam namin na mapagkakatiwalaan po namin kayo at kami po ay nakakasigurado sa inyo pong mga pangako na kung kami po ay patuloy na lalapit sa inyo at kikilalan namin kayo, ay kami po ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. At ang aming pong dalangin ay ang bawat isa po sa amin narito, na aming mga nakikinig sa amin, ay sama-sama po kami na makapunta sa inyo pong langit na bayan at makasama po kayo. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig na aming mga dalangin. Ang lahat ng ito amin pong dinadalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na pag-aaral, inyo puling subaybayan at nawa itong pag-aaral na ito ay maging pagpapala sa inyo at sa inyong maging pamilya at kaibigan. Sa muli po, magandang araw at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.